Annyeonghaseyo, Yorobun. Welcome back for another lesson. So, in this lesson guys, step number 3 na tayo sa Korean language. So, sa mga zero knowledge ito. Pero kung hindi mo pa rin alam ito, kahit wala ka na dun sa zero knowledge, much better na i-practice natin ito. Okay? So, ayan, proper way on writing. So, in this lesson guys, proper on writing tayo. So, nung una, inalam natin kung paano yung pagsusulat ng mga consonant and then yung vowels. So, ngayon, pagdudugtungin na natin yan, pagsasamahin na natin. Okay? So, habang pinagsasama natin yung dalawa na yan, yung consonant and vowel, dapat alam natin yung proper way. Kasi, napakaganda ng matutunan natin yung magandang pagsusulat. Okay? So, ito yung proper way. So, tingnan nyo guys. Itong ka na to, nasa gitna mismo siya. Tapos yung pinakadulo ng vowel, mataas siya kaysa dun sa consonant. Mapapansin nyo guys, itong consonant na a ay yung vowel na a, tapos itong isang a na to, magkapantay siya. Okay, magkapantay siya sa taas. Tapos yung consonant, nasa gitna siya. Nasa center siya ng vowel. Okay? So, ito yung mali. Para alam natin yung mali. Mapapansin nyo, yung consonant na ka ay nakapantay sa vowel na a, which is mali. Okay? So, wala siya sa in order. Okay? So, mas magandang tignan kapag ganito. Okay? So, yun yung mga tinuro sa amin ng teacher namin. Okay? So, ito naman. Ito, kabang. Nakagitna rin yung vowel, yung consonant na ka sa vowel na a. Tapos yung nga na consonant, nakapantay siya doon. So, ito yung mali. Ito naman yung wrong way. O, 'di ba? Pangit tingnan. So, hindi siya naka proper way. Mas nakasobra yung nga. Okay? So, ganito yung proper way, guys. Okay? So, papansinin nyo guys, para mas ma-proper way nyo, kapag ka nag-ano kayo sa vowel, halimbawa itong a, yung gitna na yan, dito nyo idudugtong agad. I-aano nyo agad tong ito. Pag alam nyo meron sa ilalim, doon nyo na agad isusulat yung consonant sa taas, sa tapat nun, para may space kayong ilalagay dito. Okay? Tandaan nyo yun guys ha. Ganun yung diskarte para hindi agad kayo malito. Okay? Pero sa practice, makikita natin yan. Okay? So, ito naman yung isang mali. Ito yung pinakatama guys. Okay? Di ba ang gandang tignan pagka nakaganyan yung sulat? Ito naman yung spacing. So, itong spacing guys, pangit tignan yan guys. Hindi yan kahit saan yung teacher itanong, hindi yan proper way ng pagsusulat. Okay? So, ito rin, hindi rin to proper way. Okay? So, mas maganda talaga pag ganito ang sulat. Okay? Di ba ang ganda? So, kaya practicein natin guys yan. Dapat magkakapantay silang lahat. Yung consonant, gitnang-gitna dun sa loob. Pero pagka meron sa ilalim, iaangat natin yung consonant. Okay? Katulad nito. Consonant P, inangat natin kasi meron sa ilalim. Okay? So, ito naman yung slanting guys. Dito sa slanting writing, ito yung proper way. Ito yung right way. Yepuda. So, alam naman natin yung yepuda ang maganda. Okay? Kapag ganitong sulat guys, di ba? Walang proper way. Kung mapansin nyo, yung guhit na may paganyan, may paganon, may paganon. So, walang proper way. So, paano ba yung pagsusulat ng naka-slanting? Ganito yung slanting guys. Okay? So, kapag sinulat nyo, nakaganon. Okay? So, ganyan siya. Naka-slanting siya pataas na ganon. Konti lang, sakto lang. Ayan nga, kaya nilagay ko sakto lang. Huwag yung ganito guys na sobrang OA naman. Okay? Sobrang nakataas na ganon. So, sakto lang. Okay? Para makuha natin yung ganitong kagandang sulat. Okay? So, yan yung proper way. So, ngayon guys, mag-practice kayo ng magbigay kayo ng 5 vocabs. 5 vocabs na naisulat yung ganito. Tapos, send nyo sa akin sa
sa FB page, okay? Magsulat kayo ng ganyan na para para makita ko kung nasundan nyo yung ganitong writing way, okay? So, sulat kayo kahit anong word, madami. Halimbawa, notebook. So, ano sa Korean yung notebook? Ilalagay nyo dyan, isusulat nyo in Korean na. Wag yung ano guys, wag yung nomarize, romanization. Wag yung romanization guys. Ganito natin i-practice, okay? Ganito natin i-practice yung sulat natin para dito tayo mamasanay. Kasi pag nasanay tayo sa romanization, may hirapan tayo sa test, sa exam. So, yan, notebook, number 1. Tapos, cellphone. So, ano sa Korean yung cellphone? Pwede nyo i-search yan, guys. Tama naman yan sa Google kasi mga basic lang naman to eh. So, ano pa ba? House. Tapos, bread. Yan. Ano sa Korean, guys? Isulat nyo ng ganito Assignment to, guys. So, number 5, writing. Okay? So, ano sa writing yung ano sa Korean yung writing. Okay? So, yan guys, isulat nyo. Isulat nyo na ganito kaganda. Okay? So, ganyan kaganda. So, hanggang dyan lang guys. Salamat sa panonood. And thank you and God bless. And I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral ng Korean language. Thank you and God bless.